Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. Na may 95% win rate signal, mag-register na for free. Gamit ang link sa comment section. Si Coach Tom Thibodeau ang nasisisi sa pagkakatanggal ng New York Knicks. Kevin Durant halos ipamimigay na lang ng Suns, hindi maloloko ng Suns ang mga fans. Maghahanap ng bagong head coach ang New York Knicks sa off-season matapos nilang tanggalin si Coach Tom Thibodeau sa kanyang tungkulin. Ayon sa opisyal na pahayag ng koponan, wala na si Thibodeau bilang head coach ng Knicks ilang araw lang matapos silang matanggal sa Eastern Conference Finals. Pinangunahan ni Thibodeau ang Knicks sa 51-31 record this 2024-25 season, kung saan nagtapos sila bilang pangalawa sa Atlantic Division at pangatlong seed sa buong Eastern Conference. Tinalo ng New York ang Detroit Pistons sa first round at pagkatapos ay ang Boston Celtics sa Eastern Conference Semifinals bago sila natalo ng Indiana Pacers sa East Finals. Nakapasok sa playoffs ang Knicks sa 4 sa 5 season ni Thibodeau sa koponan at noong nakaraang summer lamang ay binigyan siya ng 3 taong kontrata bilang extension. May kabuang record siyang 226 na panalo at 174 na talo sa kanyang 5 season sa Knicks at ang pinakamahusay niyang kampanya ay ngayong season. Sa kabuuan, umabot ang New York sa pinakamatagal nilang narating sa loob ng 25 taon, bagamat hindi pa rin ito sapat sa inaasam nilang tagumpay. Ipinakita ng Knicks na seryoso sila sa pagsungkit ng NBA Championship nang itrade nila si Mikal Bridges noong off-season at pagkatapos ay Karl Anthony Towns sa isang blockbuster deal bago magsimula ang preseason. Dagdag sa lineup na pinangungunahan ni Jalen Brunson, isang elite perimeter defender at all-star center. Ngunit kahit na all-in ang galaw ng Knicks, hindi pa rin ito naging sapat para makarating sa tuktok. Matapos silang tanggalin ng Indiana Pacers noong Sabado, muling naputol ang pag-asa ng Knicks na makakuha ng titulo, isang bagay na hindi pa nila nakakamit mula pa noong year 1973. Pero matapos nilang marating ang Eastern Conference Finals sa unang pagkakataon mula year 2000, kasunod ng 2 sunod na taon ng pagkatalo sa second round, ramdam nilang papalapit na sila sa inaasam. Matapos dominahin ng Boston ang 2024 championship at ibalik ang lahat ng kanilang mahahalagang manlalaro, itinuring ang Celtics bilang malalakas na paborito sa silangan. Pero sa unti-unting pagbubuo mula nang dumating si Leon Rose bilang team president noong year 2020, hindi basta-basta susuko ang Knicks sa defending champs. Muling pinirmahan ng Knicks si OG Anunoby sa pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng team pagkatapos ay i-trade ang 5 first-round draft picks para makuha si Mikal Bridges mula sa Brooklyn. At bago pa man magsimula ang training camp, isinagawa ng Knicks ang isang malaking trade kung saan ipinadala nila sina All-Star Julius Randle at si Donte DiVincenzo na siyang may hawak ng single-season 3-point record ng team so kapalit ni Towns mula Minnesota. Dahil sa mga galaw na ito, naging sapat ang Knicks para matalo ang Celtics sa ikalawang round, pero hindi pala ito ang tamang timpla ng roster laban sa malalim at mabilis na Pacers na siyang tumapos muli sa kanilang kampanya. Pangalawang sunod na taon na ginawa ito ng Indiana. Gumagawa ka ng mga galaw para manalo, kaya masakit kapag hindi mo na ibigay ang pagkakataon sa lungsod para sa isang championship. Ani Karl Anthony Towns, star big man ng Knicks, kamakailan. Marami kaming magagaling na lalaki sa locker room at ang plano ngayon ay mailagay muli ang sarili namin sa ganitong posisyon at magtagumpay sa susunod. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagtanggal kay Coach Tom Thibodeau? Sa ibang balita naman, ang Minnesota Timberwolves ay nabigo na makarating sa NBA Finals sa ikalawang sunod na taon. Isang hakbang na lang ang kinulang. Kaya't napilitan ang bagong grupo ng may-ari na sina Lore at A-Rod Group na inaasahang tuluyang magkakaroon ng kontrol sa organisasyon ngayong buwan na mag-isip ng malalim sa kanilang unang off-season na sila na ang nagpapatakbo ng team. Malalim na sila sa luxury tax at ang $92 million on tax bill for Wolves ay pumapangalawa sa pinakamataas sa lahat ng NBA team para sa 2024-25 season. Kung makukuha ni na Mark Lore at ng kanyang grupo ng mga bilyonaryong may minor na bahagi ng pagmamay-ari ang kinakailangang bilang ng boto sa pagpupulong ng NBA Board of Governors ngayong buwan, sila na ang magiging opisyal na tagapamahala. Tangkang takasan ng Phoenix Suns ang matinding luxury tax sa pamamagitan ng KD trade. Mas maganda ang hinaharap ng Minnesota pagdating sa luxury tax
Matapos nilang i-trade si Karl Anthony Towns bago magsimula ang training camp noong nakaraang off-season, higit pa tungkol dito sa ibaba. Iyon din ang klase ng hakbang na kailangang gawin ng Phoenix Suns ngayong taon. Ang koponan ng Suns na pag-aari ni Ishbia ay kailangang iligtas ang sarili mula sa luxury tax hell na hindi lang nagbigay sa kanila ng pinakamataas na tax bill sa liga para sa season na ito. Umabot sa nakakabiglang $152 million, kundi nakatakda ring magbayad ng mas mataas pa, $165 million sa 2025-26. Ang pinakamalamang na i-trade ng Suns at maaaring makakuha sila ng higit pa kaysa sa aktwal na halaga nito dahil sa edad niya ay ang 36 na taong gulang na superstar at 10 beses na All-NBA selection na si Kevin Durant. Ang 17 taong veterano ay muling nagpakita ng kanyang karaniwang kalidad noong nakaraang season na may 26.6 points, 6 rebounds at 4.2 assists in 62 games. Nagpapanggap ang Suns na gusto pa rin nilang itago si KD, ngunit wala silang naloloko. Sa puntong ito, parang kasing tiyak na ang pag-trade kay Kevin Durant gaya ng araw-araw na isang oras na usapan sa ESPN shows tulad ng First Take tungkol sa mga topic mula sa malalaking lungsod na walang pakialam ang karamihan. Patuloy ang pag-angat ng Minnesota Timberwolves bilang paboritong puntahan ni Kevin Durant. Ang mga tanong tungkol sa KD trade rumors ay karaniwang nakasentro sa kailan mangyayari ang deal at kaninong team papayag makipag-deal ang Suns at KD, imbis na kung mangyayari nga ba talaga ang trade. Ayon sa DraftKings, halos tabla ang odds kung sinong koponan ang magro-roster kay Durant sa unang laro ng 2025-26 season. Nanguna dito ang Rockets, pangalawa ang Timberwolves, usap-usapan din ang Golden State at parehong team na mananatili siya sa Phoenix. Pero kahit anong panig ang paniniwalaan, walang duda na aktibo ang Phoenix Suns sa mga pag-uusap para i-trade siya sa ngayon. Noong Miyerkules, lumabas ang ulat mula sa Hardwood Paroxysm, isang kilalang site na pinapatakbo ng batikang NBA reporter na si Matt Moore na naglalaman ng detalye tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Suns sa mga pag-uusap na ito. At masasabi natin, walang panglamig na tubig si Moore para sa mga tagahanga ng Minnesota Timberwolves na umaasang makukuha nila si Kevin Durant ngayong off-season. Ipinahiwatig ng Suns sa ibang mga team na prioridad nila ang isang sentro sa anumang pag-uusap ukol kay KD. Maaaring manatili siya, pero ang pangunahing interes nila ay masolusyonan ang posisyon sa sentro na naging problema mula nang mawala si Ayton. Matt Moore, Hardwood Paroxysm. Meron ba ang Minnesota Timberwolves ng hinahanap ng Suns? Hindi ko maisip na ipapatrade ni na Connelly at Finch si Naz Reid, pero pasok siya bilang isang big man. Pati sina Julius Randle at Rudy Gobert maaari ring isama. Sa madaling salita, maraming pagpipilian ang Suns sa mga big men ng Minnesota. Pero kung may natutunan tayo noong nakaraang taon, ito ay ang katotohanan na si Tim Connelly, presidente ng Basketball Operations, na nagsabing mananatili siya sa Minnesota Timberwolves sa pangmatagalang panahon nitong Martes ay open na ngayon sa pag-angat at pagbaba ng luxury tax burden ng Wolves, depende sa kung ano ang sa tingin niya ay makabubuti. Sa pag-trade kay Karl Anthony Towns patungong New York Knicks bago ang simula ng NBA regular season, kapalit sina Julius Randle, Donte DiVincenzo at isang first-round draft pick, nakatipid si Connelly ng halos $10 milyong sa tax payments para kina Lore at A-Rod ngayong taon at pinababa rin nito ang inaasahang luxury tax ng Timberwolves sa 2025-26 sa ikawalong pinakamababa sa NBA. Sa kasalukuyan, ang Minnesota ay lampas lang ng mahigit $4 na milyong sa tax threshold para sa susunod na season. Ayon sa projections ng Spotrac.com, kabilang narito ang mga opt-in amounts ng mga manlalarong maaaring mag-opt-out tulad ng $31 milyong ni Julius Randle at $15 milyong ni Naz Reid na inaasahang mag-o-opt-out at magre-resign sa mas malaking kontrata. Hindi magiging madali isingit si Durant sa plano ng Wolves at siguradong hindi rin ito magiging mura, pero walang duda kung mabibigyan ng lehitimong pagkakataon, kayang humanap ni Tim Connelly ng paraan para maisakatuparan ito. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.